Magandang umaga sa inyo lahat. Maganda sa bagyo ngayon paparating. Medyo mahaba pa. Pag yan ay may sumablay pa rin, kapapayaan na talaga yan. So, yung nakaraang nangyari, lalo na sa Cebu, masyado ako na nalulungkot. Lalo na sa isang subdivision na townhouse eh. Ganun din ang bahay namin sa Nose. 2-story. Pero bubong na lang ang nakalutang. So, ibig sabihin, napakabilis ng paggagasa ng tubig. Eh, meron pang isang probinsya, malalaking bato naman, napanood nyo rin ba yun? Kasama ng dumaragas ang tubig, kasama yung malalaking bato. Ibig sabihin, pag napunta ka sa baha at umaragas ka, sigurado patay ka kasi pag-uupugin ka ng malalaking bato. Yung bato yun ng, yung minsan nakikita natin sa mga landscape, pang dekorasyon, yung malalaking batong ganyan, galing sa bundok. And isa pang nakita ko, yung halos bubong na rin ang mga sasakyan, ang nakalutang. So, hindi malaman kung paano kukunin. So, kagagandang sasakyan, panginayang, tapos may patong-patong. And isa sa pinanonood ko pa, yung hanap buhay mo na baboyan, siguro halos 10 baboy yun. Napapayak na lang yung babae. Dahil taas ng tubig. Tapos kitang-kita niya habang sa kalayuan kung paano sila nakasilong, naka-safety. Pero yung baboy niya sa koral, halos mga bibig na lang ang nakalutang. So doon na putol yung video, pero yung sunod na video na nakita ko, pinakaulan. Kaso, hindi mo na may tatabi yun eh. Pakaulan mo na lang, para binigyan mo na lang siya ng chances niya na mag-survive. So, yung sa pang kwento, nakita ko, yung babae rin naman, na halos sila tinangay ng baha. Sobrang lakas. Ang nakapitan niya na lang ay patay daw na baboy. Baka tingin ko yung baboy na nasa koral, ginawa niya salbabida. Naging salbabida pa yung lumubong katawan ng baboy. So, nakakalungkot. Yung pinag-ipunan mo, imagine mo, pagbaba ng tubig, sa katerbang putik ang itatabi mo, lilinisin mo, tapos wala pang pagkukunan ng tubig, paano mo lilinisin? Tapos yung negosyo mo, tapos yung muli pang napanood ko, yung babaeng nalunod, nasa taas na pala sila ng, yung mag-aama nasa taas na. Binalikan niya pa sa baba yung ulam nila, siguro para may kakainin sa bubong. Binaba niya pa. Yun ang kwento ng asawa eh, nagre-rest, nagsi-CPR. Pero dahil sa bilis daw ng taas ng tubig, eh tubig na yun malabo. Marunong ka man lumangoy, hindi mo alam kung saan ka lalabas. So hanggang sa nalunod na babae, pinipilit niya pa rin CPR, resuscitate, pero lunod na talaga. So, yan yung mga kwento na kung saan may pinararating na mensahe ang Diyos. Yung sinasabi nga natin na madalas sinasabi sa Hebreo, huwag kang tumingin sa mga bagay na nasa lupa, kundi sa mga bagay na nasa langit. At sinasabi sa gospel, ang lahat kasi na nalikha ay maglalaho. Ngunit ang salita niya, mananatilig. So, mali ang focus ng tao. Simulat sa pool. Gaya ng ating pag-aaralan ngayon, yung pag-ibig ng tao sa nilikha ay tinatabunan ng tunay na dapat na iniibig natin. Hindi yung nilikha, kundi yung manlilikha. Hindi yung blessing ang
focus ng ating mata, kundi dapat yung nagbibigay ng blessing. Maraming tao misguided eh. At malinaw na sinasabi naman ng salita ng Diyos, pero dahil hindi sila aware sa salita ng Diyos, gaya ng pag hindi nila pagiging aware sa sinasabi ng mga authority pagdating sa sakuna, kaya sila napapahama. Ganyan din sa atin kapanahunan. Hindi tayo aware sa salita ng Diyos na siyang nakakaalam na lahat at sinasabi niya na lahat ng babala at kung ano yung darating sa hinaharap. Halos wala kang maririnig na kwento ngayon na sinasabing magmula pagkabata hanggang pagtanda ko, hindi namin naranasan yan. For 20 years, for 40 years, even to 60 years. Ngayon lang nangyari. Nabanggit nga yung kay si Gina Lopez nakumpat ngayon dahil kung naalala nyo na dinrap din nila yung kanyang appointment as DNR Secretary. Dahil ang kalaban niya pala, even mga politiko, may kamag-anak na may mining companies. So, binabalikan ngayon yung mga culprit that time nang hindi niya pagkaka-appoint secretary ng DNR. Yung pala, may mga vested interest na tinamaan niya. Yung sinasabi nga ni Magalong, she is strike the nerves ng mga negosyanteng politiko. Ngayon sa ating pag-aaral, bibigyan na naman tayo ng salita ng Diyos na muling dininawin sa atin kung ano yung dapat nating pinagtutuunan ng pansin, kung ano yung dapat na binibigyan natin pagpapahalaga, at kung ano yung dapat na binibigyan natin ng pagmamahal. At ito po ay matutunghayan natin sa ating pag-aaral ngayon. Sa aklat ng unang sulat ni Juan, Kabanata 2, mga talata 15 hanggang 17. So every time na we read the scriptures, bilang paggalang po, ay tayo po ito tumatalo. Sabi ni Apostol 1, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, and the desires of the eyes, and pride of life, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, kami po patuloy na ipapasalamat sa inyo sa oras na ito. Na binigyan nyo kami ng pribileyo na muli makasama ka sa araw na ito na itinangin nyo upang magtipon-tipon ng inyong iglesia at patuloy na papapurihan at paluwalhati ka sa aming kalagitnaan. Patuloy nyo nawa kami na pagpalain ninyong salita at patuloy na magliwanag ang isip na bawat sa amin sa mensahe na ipadadala nyo sa amin, lalo na sa kapanahonan ngayon na nararanasan namin ang ibang klase ng trahedya, sakuna, dilubyo, dulot na rin ang aming kasalanan. Ito po ay resulta simulat sa pool na nilikha niyang tao na mas pinili niyang ibigin ang nilikha kesa sa manlilikha. Kaya nga po nasa ilalim kami ng sumpa. At tunay nga na kami po na kumilala sa inyo ay maasa na paigtin niyo ang araw na to hanggang sa inyong pagdating. Upang sa ganon, maranasan namin ay pinangako niyo
na buhay na walang hanggan sa pamagitan niyo at ng inyong anak. Patuloy na manawaan ng buhay ay sa darating at hindi ang buhay sa ngayon. At ang paghahari niyo ay hanggang sa langit, gaya na rin ang nangyayari sa lupa. Kaya labos nawa na pagpalain ng bawat sa amin sa inyong salita. Patuloy namin dalangin na sa bawat oras, sa bawat panahon, bawat sandali, na kayo po ay bumalik o kami haharap sa inyo, maabutan niyo ang bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod namin sa inyo. Ito po ang aming isang dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong pag-aaralan ay pinamagkatapong asynchronous love, the Father and the Word. Asynchronous love, it means not happening at the same time. Kasi synchronous, sabay-sabay eh. So, ninegate ng A. So, hindi siya mangyayari na sabay-sabay. It can describe events or operations that do not occur in a coordinated, real-time, or simultaneous manner, such as sending an email and receiving a reply later. In digital technology, it refers to operation that start only after the previous one is completed. While education, it describes students learning on their own schedule. So, tinignan ko siya sa Google. So, ito yung madalas ko natin naririnig o nababasa. Sinasabi kang mutually exclusive. You can't love both at the same time. Yan po yung asynchronous love. Hindi mo sila pwedeng ibigin na sabay. Sinasabi sa Mateo chapter 6 verse 24, sinasabi ng ating Panginoon na no one can serve two masters. For either he will hate the one and love the Father, and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and money. Madalas, pinagsasabay natin yan, pero hindi raw mangyayari. Sinasabi ng salita ng Diyos sa katotohanan. Lagi niya binabanggit, truly, truly I say to you, you cannot serve both God and mammon, money. So yun po yung ating pag-aaral ngayon, yung asynchronous love. So meron pong dalawang punto na tinuturo na in contrast. The Father's love is eternal, and I point to the world and everything is temporal. So sinasabi sa ating text ko, do not love the world or anything in the world. If anything loves the world, the love of God, the love of the Father is not in him. So ibig sabihin, ang Diyos po ay namumuhay sa idolo, sa idols, sa worship sa creatures, hindi sa Creator. So pag yun daw ang minamahal mo, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa iyo. Kinasabi pa nga dito kinamumuhian ng Ama ang nagmamahal sa mundo at lahat ng narito. So ibig sabihin yung creation, yung creatures. Sabi niya verse 16, for all that is in the world
the desires of the flesh, and the desires of the eyes, and pride of life is not from the Father, but is from the Word. Bakit niya nasabi yon? Pag sinabing hindi yan galing sa Kanya, mag-uumpisa po tayo sa tinutukoy niya sa Genesis chapter 3 verse 6. Kung bakit niya sinabi na hindi galing sa Kanya yan. Before the fall of man, hindi pa depraved ang tao. Pero doon na sa nangyari. Yung sinasabing righteous choice, meron sa pagpili, hindi pa depraved. Ang pagpili niya, righteous pa. Kasi nangyari yan before the fall. At ang sabi sa Genesis chapter 3, verse 6, so when the woman saw that the tree was good for food, and that this was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took off its fruit and ate. And she also gave some to her husband who was with her, and he ate. So, Genesis 3 pa lang. Naalala ko si Big Vargas. Yung under the saya. So, Genesis 3, chapter 6 pa lang. Kaya inayos dyan yung role ng lalaki at babae. It's either na, yung nag-usap kami sa seminaryo, it's either na under the saya, si Adan, pwede rin natin tignan na mayroong self-preservation si Adan. Kaya pala yung ladies first sa seminaryo, yan po ay self-preservation. Pero may tatawid eh. Ladies first. May isang bagay na hindi ka sigurado, ladies first. Self-preservation pala ng lalaki yun. So, ibig sabihin, yung ginangyari dito, dahil alam ni si Adan ang unang binigyan ng babala, nanonood lang siya, hinahayaan niya si Eva. Nung nakita niyang hindi namatay si Eva, kinain niya. Kinain niya Adan. Pero dito sa teksto na to, makikita natin, nung hindi pa nagpo-fall si Eva at Adan, nandun yung sinasabi niyang word na theological sa seminary na innate. Ibig sabihin, from within. Yung desires na to, hindi to galing sa Ama. Kaya nga sabi sa Galatians o sa Hebrew, you cannot mock God. Yung mga temptations na yan, hindi yan galing sa Kanya. It's from within. Sa simulat sa pool pa lang, yung create ang tao, and sabi nga at the 7th day, 6th day, everything na kinirate niya, good. So wala siyang kinirate na bad. Yung nangyayari niya yun, resulta yan ng kasalanan ng tao. Na walang mape-preserve, walang mananatili, everything will pass away. Ang sabi, nung nakita ni Eva, yung puno na yun, nakita niya, masarap kainin. Good for food. Yung bunga ng puno. At sabi nga, and it was a delight in the eyes. So makita mo, nandun yung desires of the flesh, yung pagkain. Kasi ang desires of the flesh, patungkol yan sa sexual desires or even gluttony. Yung sa stomach mo, yung pagkatao mo sa pagkain, yung pagnanasa mo. Ang gluttony ay yung labis-labis na nasa leeg mo na, gusto mo pa kumain dahil gusto mo kumain. Yan ang gusto ng katawan mo. At ang pride of desires of the eyes, yung sinasabi niya, nakita ni Eva na nakakabighani. Ano ba yung mga prutas na gustong-gusto natin? Pero dahil mahal nga, pero sa itsura pa lang. Even yung mga pagkain, yung mga meat, mga pork, mga chicken, everything na sinasabi nga, mamahaling pagkain, yung presentation pa lang,
takam na takam ka na. So yung sinasabing, desire of the, lust of the eyes. Kaya sabi pa, and that the tree was to be desired and to make one wise. Ang sabi sa kanya ng ahas, totoo ba na ipinagbawal sa inyo, ang lahat, any of the three? So balikan natin kung paano sa kinausap ni Satanas. He said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree? Lahat ng creation, ginawa yan in preparation para sa needs ng tao. It was made to be consumed. Hindi pa nga inaano dyan yung pagkain ng hayop eh. Puro gulay at prutas pa lang. Pero sinabi nga si Satanas, any of the three. Ang sinabi lang dun, yung isa lang ang bawal. Sa gitna, yung dalawa, isa at isa. Isa bawal, isa pwede. Yung tree of knowledge and tree of life. Binawal lang ang tree of knowledge at lahat ng yun pwede i-consume. Ang sabi ng Satanas, any. Hindi naman sinabing any o lahat eh. Tapos makita mo, and the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden. Neither. Hindi sinabi yun. Hindi sinabi ni Adan yun sa kanya. Kaya Adan una sinabi yun. No? Ang sinabi, ano ba sa Tagalog ng neither? Ni. Titignan o hihipuin. So nung pumasok na doon, yun sa conversation pa lang ng ahas at ni Eva, lumalabas na, natutunogan na ng ahas yung rebellion within kay Eva. Na para bang pinagkakait. Eh kung tutusin, ang pinagkait lang sa kanila, yung isang puno na yun kaysa isang puno na yun. The tree of good and evil, knowledge of good and evil. Yun lang yung pinagbawal, pero ang sagot niya, neither. Nagdagdag siya, at ang pagdadagdag niya, dahil si Satanas, bumabase lang sa naririnig niya at nakikita, hindi siya all-knowing kagaya ng Diyos kasi creature din siya. Yun yung prince of the world. Creature din siya. Siya yung nagnasa na maging katulad din ng Diyos. Pero malabo yun, from creator to creature, magpapantay kayo. Eto, umiiral na kahit wala pa ang panahon, ang nilikha, and everything. Umiiral siya, hindi siya dependent. Pero etong creature na to, dependent sa naglikha sa kanya. Paano siya magiging katulad din ng Diyos? Kaya siya lumagpak. At dito sa sinasabi, neither you shall touch it, lest you die. Tapos yung nagod siya ng ahas, you will not surely die. So another half to. Kasi ang sinasabi ng Diyos dyan, na mamamatay kayo, yung sinasabi nga na relasyon ng Diyos at ng nilikha niya. Mawawala ka na sa presensya niya, mawawala ka na sa biyaya, sa grace, mawawala ka na sa protection and provision niya. Banish ka na sa kanyang presence, you will go alone, by your own, at your own risk. Yung sinasabing mamamatay ka, wala na ang relasyon. Parang mag-asawa, ang relasyon nyo ay mapuputol dahil sa kamatayan. Ang tinutukoy ng relasyon, hindi yung physical na kamatayan. Yun yung sinasabi ni Satanas. Tunay nga na hindi ka mamamatay. For
For God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Yun yung pride of life. Na doon lumagpak si Satanas. Maging equal siya sa kanyang creator. Si Satanas ang pinakamataas, high-ranking angel. Siya ang namumuno sa lahat. Kaya siya yung next to God. Pero malabong magkaroon ng transition from creator to creature. Doon napukaw ang isip lalo ni Eva. From rebellion, gusto niya maging katulad ng Diyos. Gusto niya mamuhay nang wala sa kapangyarihan ng Diyos. Gusto niya mamuhay alone with his own desires. Tapos pumasok doon yung verse 6. So binabanghay natin dito para maliwanag sa atin yung sinasabi ng ating teksto. Lahat ng narito ay hindi yan galing sa akin. At tinutukoy doon yung lahat ng desires. Everything was created for God's glory. So ngayon papasok sa unang punto. The Father's love is eternal. Ang nais niya sa kanyang nilikha ay magkaroon ng relasyon din na pangwalang hanggan. Nilikha niya ang tao gaya ng kanyang wangis, hindi siya katulad ng hayop. Kaya ang tao, hiningahan niya. Ibig sabihin, meron siyang kaluluwa, meron siyang espiritu na maglalas eternally. But because of kasalanan, eternal death ang mararanasan niya, hindi eternal life. Kasi yung other tree is tree of life. Imagine mo, yung dalawang puno, visualize natin. Medyo nagtatalo kami sa seminary dyan. And even mga ibang theologian. Pag ginalaw mo yung unang puno, tree of life, ibig sabihin, meron kang obedience. But the tree of good and knowledge, pag ginalaw mo yun, disobedience. Kaya itinabi ka agad yung tree of life. So, same scenario, kung ang kinain ni Eva at Adan ay tree of life, itatabi na yung isa. Kasi sumunod sila eh. Hakuha nyo, yun yung mirroring eh, magkamukha na galaw. It's either that or this. So, kung kinain yung tree of life, obedience, hindi nila ginalaw yung pinagbabawal, itatabi yung pinagbabawal. Pero dahil ginain nila yung ipinagbabawal, itinalagmi yung hindi pinagbabawal. Bakit? Ano sabi? Tingnan natin. Tingnan ko sa ano. 22. Verse 22. Then the Lord God said, Behold, the man has become like one of us, knowing good and evil. Now lest he reach out his hand and take also the tree of life and eat and live forever. So, nandun yung danger. Alam niyo na ang mali at tama. Kaya makita mo, bakit sinasabi sa gospel na maging katulad kayo ng bata na to? Ang mga bata na to, sa kanila nabibilang ang karya ng Diyos. Alam niyo yung bata, lalo na yung baby, and even yung mga naglalakad na, pag pinagalitan mo yan, pinalo mo yan, mamaya-maya, wala na yun, hindi na yung magmamarka sa kanya. Hindi yan tumatanim sa memory niya.
Inosente siya. Pag nagkaedad na yan, meron na siyang kamalayan, pag yan ay pinapagalitan mo, lalo na pinagsasabihan mo ng mga sakit na salita, tumatanim yun sa bata. Hanggang sa pagtanda, sira na ang kanyang behavior. Yung kanyang, ano ba yung tawag doon? Yung bagsak ang kanyang moral and even yung esteem. Babagsak na yung self-esteem niya. Kaya nga hindi ko nilimin sa mga bata na nangyayari sa aming mag-asawa dati. Kasi masisira yung personality ng bata. Hindi sila prepared na nangyari yung mga ganong problema. Yung mabibigat na problema, hindi pa nila kayang harapin yun. Hindi pa nila maintindihan. Wala pa silang wisyo. Makita mo yung bata, kahit naglalakad yan, pag-away-away yan, mamaya maglalaro ulit sila. Pero matatanda, pag konting away, napagdamutan, o kaya nasaktan mo, hindi na mawawala yun. Historian na siya. Lagi siya merong babalikan-balikan. Babalik-balikan. May susumbat. Kaya sabi, maging katulad kayo ng mga bata. Ibabalik dito sa Genesis. Nung hindi pa sila nagkakasala, hindi pa nila alam ang good and evil, dependent pa sila sa Diyos. Pero yung sinasabi nga yung innate, from within, sa kanila nang galing, kaya patadan yung rebellion. Yung dating ba na pinagdadamutan? Isa lang yung pinagbawal. Sabi ko nga sa isang sakong bigas, ang bawal na, lalagyan ng isang butil yun. It's either na yung black rice or brown rice. Yun yung pinakamahal eh. Ihahalo yun sa 25 kilos. Huwag mo isasama yung isang butil na yan ha. Ganun siya. Kinukumpara yung puno na yun. Sa dami pa naman nilikha ng Diyos. Yun lang ang bawal. Pero ang dating, pinagdamutan pa rin siya. Kaya sabi, kung magagalaw pa nila yung puno ng buhay, mamumuhay sila ng katulad natin. Yung pangalan sa Babel, Tower of Babel, gano'n na silang mamuhay. Lalo nung kay Eva at Adan, nakakain pa nila. Kaya itinabi yun. Kaya it's either na same scenario, pag naano nila yung tree of life, na-consume nila, itatabi na yung tree of good and knowledge and evil. Kaso hindi, ginalaw nila yung bawal. So, parang Diyos that time, sa test, hindi kaya sinasabi ng dating presidente, ano ba naman Diyos yan? Nilikha ang Diyos ang tao, tapos ipapahamak niya? No! Very fair ang Diyos, doon pa lang, sa creation, sa Genesis pa lang. Fair na yun. Pero ang tama ito mo, mas pinili niya, yung ipinagbabawal, mas pinili niya ang magkasala. Hindi sa dependent sa sinasabi ng Diyos. Yung Diyos na nagsasabi ng katotohanan, yung Diyos na alam ang inaharap, alam niya yung ginagawa niya, alam niya yung mabuti sa iyo. Pero still, naniniwala pa rin tayo sa ating sarili. Kaya nga kailangan baguhin sa atin yung ating sarili, yung ating puso, yung CPU ng ating pagkatao. Yan ang kailangan baguhin. Kasi since then, ang puso natin, mas gusto nating pagnasahan, mahalin, yung kanyang creation, rather than the Creator. Father's love is eternal. Kasi ang kanyang pag-ibig, walang hanggan. Hindi yan nagmumukupas o naglalaho. Sabi sa verse 17, it will not pass away. Everything who loves God will abide forever. Kung ganun nangyari, kung minahal nila ang Diyos, they will also abide forever. If they love God, it will not pass away. Hindi kagaya sa nangyayari ngayon. Makikita mo lahat ng investment ng tao, lahat ng kinagiliwan nila, lahat ng pinag-ipunan nila, lahat ng inibig nila,
Isang saglit, nawawala. Nawawash away. Tapos ang lahat ng patungkol sa Diyos, yung kanyang nilikha. He created all of this. Ang purpose for His glory. Sabi sa Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Isaiah 43 verse 7. Everything on earth, everything, God created things for His glory. Sabi sa Romans chapter 11 verse 36, for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. For from Him, sa yung source, and through Him, sa yung sustainer, and to Him are all things. Lahat yan, it ends to Him for His glory. Romans 11:36. Sa yung source, sa yung nagsusustain. At ang purpose niya to the end, for His glory. Everything. Hindi niya tinuro na mapukaw ang ating mata sa mga nilikha niya. Babalikan natin ang sarili natin, salaminin natin. Paano natin tinitignan ang mga bagay-bagay? Sabi ni Pablo, whether you eat or drink, do it for God's glory. Everything, every minute things, every little things, even pag inom, maalala mo, sa Kanya nang galing yan. Imagine mo nangyari sa Cebu. Sino yung maselan sa tubig dito? Hindi mo nagbabakbak sila sa kanal, makita yung mga tubo. Tapos yung bumubulwak doon, sinasalok na nila para may magamit silang panlinis sa bahay nila at sa lahat ng kubyertos nila. Hindi na sila maselan. Maselan ka ngayon, pag inalis lahat ng mga nasa paligid mo, tignan ko kung maging maselan ka pa. Hindi ka kumakain ng gulay, tingnan ko pag hindi ka kumain ng gulay. Pag inalis na lahat sa iyo. So, ibig sabihin ang purpose niyan, everything, whether you eat or drink, malilit na bagay, pinagpapasalamat mo at niluluwalhati mo ang Diyos. Minamagnify mo. Hindi lang yung mga bagay na tatanggap mo. Even yung mga bagay na hindi mo natatanggap, dapat maintindihan mo bakit hindi mo siya natatanggap. Yun yung hamon sa atin. Tinuturo ng teksto, hindi galing sa akin yan. Ito ang galing sa akin, pero ang galing sa akin, eto, nananatili. Walang hanggan. Lahat ng bagay na hindi natin nakikita, walang hanggan yan. Hindi yan masisira. Yung hangin, hindi mo nakikita, walang hanggan yan. Eternal. Lahat ng nakikita natin will pass away. Temporal. So, dapat makita natin bilang hamon sa atin ngayon, makakuha tayo ng lesson sa nangyayari ngayon. Lahat ng dulot ng corruption, greediness po yan. Sabi ng balita ng Bilyonaryo News Channel, sabi ng whistleblower, yung nakikita nyo kay Diskaya, yung maraming properties, maraming sasakyan, luxury cars, ganito lang yan. Kay Garjola ng Batangas.
Ano ibig sabihin? Turin mo yung tao na yun. Ang lit-lit lang ng barangay nila, ng bayan nila. Tumatanggap ng 31 billion na project. Siyempre, dadaan niya, bakit pumapasok sa kanya yung insertion na yan? Kasi lahat niya may dadaan ng SOP. Panoorin niyo yung istorya ni Garjola, yung congressman ng Batangas. Bakit tahimik mga taga Batangas? Dinaanan din sila. Kaya yaman, walang satisfaction. Naranasan niyo ba yung bagay na pinagnasahan niyo before? Ang tagal mo mineditate, nung nagkaroon ka, parang hindi mo na ginagamit ang pinakikilaman ngayon, nawala na sa paningin mo, o nawala na yung nasa mo. Ganon si Eva Tadan. Everything is temporal. Pero sa Diyos, eternal. His love is eternal. So, simple-simple lang yung hamon sa atin. Ibigin mo ang Diyos na naglikha sa'yo. Ibigin mo hindi yung blessing. Ang ibigin mo, yung nagbibigay ng blessing. The things of the world quickly fade and die away. The desire itself will ere long fail and cease. But holy affection is not like the lust that passes away. The love of God shall never fail. Sabi ni Matthew Henry. So ngayon, yung isang love na dito nagbababad ang lahat ng pagkatao ng tao. Dito niya inuubos ang kanyang pag-ibig. So makita natin nagwa-warning ang ating Ama. These desires originate from the world's spiritual system, not from God. Kaya sinasabi niya, yung desires, hindi galing sa akin yan. Hindi galing sa akin yan, yung desires ng lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Hindi galing sa akin yan. Kaya nga kailangan baguhin ang puso ng tao eh. Kasi nagagaling yan from within. So tingnan natin yung pangalawa. The world and everything is temporal. Isa-isayin natin lahat yun. Napapanood natin ngayon. Alam nyo, meron pang isang diyan na imbestigahan eh. Meron daw isang malapalasyong nasa bundok. Tapos na. Pero hindi nagamit. Ilang milyon ba yun? Napakamahal eh. Bumagsak dahil sa landslide. Yung investment niya na almost, palagay natin 300, 400 million. Binagsak ng landslide. Dahil lumambot ang lupa, bumagsak. Ano pa? Buti na lang si Diskaya, yung mga luxury cars niya, nandun na. Medyo nakasafety na. Kung nandun pa, nako. Imagine nyo, yung sasakyan. Sino gusto bumili ng sasakyan na galing sa baka? Kaya pag may nagbebenta ng sasakyan, sinasabi hindi pa na sa plan. Bakit? Unang-una, ang detailing niyan, yung puro putik sa loob, 3,000 to 5,000. Dinis pa lang. Hindi pa kasama yung makina, hindi pa kasama yung computer box. Aabot yan ng almost 300. Kung gaano kamahal ang sasakan mo, ganun din sa kamahalan ng pag-aayos ng binaha. It's 100 to 300,000. Kaya ibebenta mo na lang yan. Ikakahuyin mo na lang yan. Hindi mo na papagawa yan.
Ano pa? Yung bahay mo. Naalala niyo yung Marikina? Ganito kataas ang tubig sa amin. Makita mo yung marka. Kahit anong linis nila, nandun pa yung marka ng gano'ng kataas yung tubig. Sabi ng isang mayaman sa Vietnam, kung alam ko lang na ganito mangyayari, hindi ko na binili yung paintings na yan. Ang paintings niya, kasi laki nito. Kung alam ko lang na mangyayari yan, hindi ko na sana binili yung mamahal yung paintings na yan. Everything na in-invest mo, pwedeng mawala yan sa isang iglap para ma-divert ang love mo sa Diyos. Kasi ang love mo nasa temporal. Nasisira, naluluma, gumuguho. Everything is temporal. It's not from God, but innate to human. Yung desires, it's innate. It's not from God. Yung creation niya, lahat yan nilikha for consumption ng tao. It's temporal. Kaya sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 6. Imaginin mo, hindi sila ang kwento nga para siyang bumababa sa isang hagdanan pag pupunta kay Eva at Adan. Ibig sabihin, ito lang ang diferensya. Foreign promised throne, pupunta siya sa Eva at Adan. So, ibig sabihin, inaano lang na nagsulat, na ganun ka-close ang relationship ng dalawa. Creator and His creation. Hindi na nakita yung pag-ibig ng ating Ama from the very first. Ang nakita niya, yung creation. Ang nakita niya, yung ano yung pinagkait sa Kanya. Ang focus niya lagi, yung Kanyang sarili. Yung Kanyang sarili lagi. Yung needs, His desires. These are temporary desires. Achievements and possessions that are not from God, but from the world's flawed system. The passage warns against loving these things because they are fleeting, and allowing them means the love of God is not present. So sinasabi, pag minamahal nyo to, etong fleeting things, mga naglalaho, nasisira, the love of God is not present in you. Kasi asynchronous love, hindi mo pwede siyang pagsabayin. It's either you love the other and you hate the other. Vice versa. Imaginin mo, ginagawa na naman tayong tanga sa mga darating na mga rallies kasi ang mangingibabaw lang, puro vested interest nila. Hindi naman talaga interest ng buong bansa yan eh. Interest yan ng isang pamilya, ng isang partido, ng kanilang political ambitions. Ang pinagtatanggol nila, yung corrupt. Ang dami naman nagpapalokong tao. Imagine nun, sabi ko sa Sharon, bakit ang dami nilang insertion sa flood control? Ayaw nila sa ibang infrastructure. Alam niyo, naisip ko, kasi para siyang insurance. Ang insurance, bibira mag-avail yan. Bakit? Hindi mo naman siya agad magagamit eh. Ang insurance, life and accident, magagamit mo lang yan pag nangyari na yung hindi mo inaasahan. Pag hindi nangyayari yan, kumikita yung insurance company. Alam niyo bakit nilalagay sa flood control? Kasi parang insurance sa flood control. Hindi kagad siya magagamit. Magagamit lang yan pero pag merong baha. Hindi siya nangyayari before. Hindi kagaya ng kalsada, yung kagaya ng mga buildings, pagkatapos niyan, gagamitin na. At magagamit siya. At makikita mo kung merong palpak. Kasi ginamit ka agad. Ang flood control, malalaman mo lang palpak pag dinaanan siya ng malaking baha.
Kaya mas gusto nilang pumapasok yung insertion sa flood control. In-expose sila ng Lord. Yung systemic na corruption, in-expose. Ganyan pala sa ka-systematic. Bakit ang pera nasa ibabaw ng lamesa? Kasi natitrace siya, paper trail. Nakikita siya ng unblock. Hindi kagaya dati, may kita pa sa banknotes, sa bank accounts. Kaya ang bigayan ngayon, pera-pera. Bakit hindi nagre-report ang mga bangko? Kasi meron din silang SOP. Bukod doon, ang nagwi-withdraw, qualified. Kasi mga kontraktor. Hindi kagaya natin, pag hindi tayo kontraktor, pag naglabas ka ng ganung pera, ititindi ka agad ng bangko. Kasi hindi ka naman able eh. Nagwi-withdraw mga kontraktor, billion din. Million din ang kanilang puhunan. Kaya hindi nire-report. Ang mabigat doon, meron din silang SOP. Nakakapag-withdraw. Kahit sa Bulacan ng mga bangko. Ng gano'ng kalalaking pera. Systematic na nangyayari. Kahit sabi nga ni Baby Simpson ng ICI, na perfect nila. Ang salita ni Baby Simpson, na perfect nila yung corruption. Sabihin nila sa Pangulo, ang Pangulo sa kanya na-expose. Since then, sino ba pinanganak sa inyo? Kahit panahon pa ni Gloria, ni Era, ni Noynoy, si Noynoy lumabas din. May mga CR na walang hati. Para kayong mga estudyante na puro nakaupo lang sa bowl. Kay Noynoy din sinasabing meron tulay, parang wala namang ilog. Everything, lahat dinaanan ng corruption, pero ngayon lang talaga, in-expose. Ang Lord na rin na na-expose. Para makita natin yung corruption na ginagawa. At yung mga politiko na to, kaya yaman na. Walang satisfaction. Katulad din natin, wala tayong satisfaction. Without the love of the Father, everything will pass away. Temporal. Kaya yung sinasabi nga bilang hamon. Makita mo yung pag-ibig na yan, hindi yan pwedeng pagsabayin, hindi yan pwedeng gawing hybrid, hindi siya pwedeng i-combine. It's either you love the one and you hate the other. Asynchronous. You cannot have them both. Yun yung hamon sa atin, in-expose na naman sa atin hanggang kailan ipamumulat sa mukha natin. Everything na pinagnasaan natin. Dadating ang time, wala ka ng pagnanasa dyan. It will last, it will not last. It will not last. Everything will pass away. Yung pinag-ipunan mo, ngayon nakatambak na lang. Yung pinagnasaan mo, after mong pagsamahan, pinamimigay mo na. Pero still, you love them. Ang tagal pinamumukha sa atin. Etong darating na bagyo, malalaman natin yan sa Lunes. Pakikita na naman sa atin kung paano pinakikilala ng Diyos na siya yung makapangyarihan sa lahat. Hawakan mo ang mundo, kapitan mo yan, guguho ka kasama niyan. Yun yung hamon sa atin, ipamulat sa atin. Diyan naman, ng pag-ibig natin sa lahat ng kanyang nilikha, it will not last. It will pass away. It's temporal. It's not from Him. Everything we desires. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Pride of life yung laging gusto mong angat ka. Sikat. Gusto mo lagi ka nakakapal lamang. It's not from God.
Sabi ni Matthew na Henry, unless the victory over the world is begun in the heart, Haman has no root in himself, but will fall away, or at most, remain an unfruitful professor. Yet these vanities are so alluring to the corruption in our hearts, that without constant watching and prayer, we cannot escape the word or obtain victory over the God and friends of it. Si Pablo rin nagsabi, "You will save me from this wretched life, from this vain life." Sabi niya, but thanks be to God, na binigay niya si Kristo para sa atin. Sa mga Christians na tumanggap kay Kristo, lahat po tayo may battle within. Ang tanong lang, pag lumalaban ka ba, may kasama ka? Or you fight it with your own? Kaya lagi kang talo. By God's grace, lahat ng nanampalataya kay Kristo, kayang mapagtagumpayan. Dahil si Kristo nagsabi, we are more than conquerors. Kasi lahat yan napagtagumpayan ko. Bakit niya sinabi? Everything. Doon pa lang sa wilderness. Yung 3 temptations, yung lahat ng tatlo na yan, yung sinasabing pride of life, ibinibigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. It's pride of life. Yung sinasabing i-convert mo yung bato sa tinapay, lust of the flesh. At yung sinasabing lust of the eyes doon, yung sinasabing magpatihulog ka, kasi nakakaano tayo eh. Yung sinasabing live by faith, not by sight. Kasi yung mata natin, kung di ka mamumuhay sa pananampalataya, kagaya ng nangyari, sinasabi nga, lust of the eyes, magpatihulog ka kasi sabi ng Diyos ganito. Totoo naman yun, pero hindi deliberate. Makakanta mo yun in times of need, pero it's not deliberate. Pero kung ikaw ang ano doon, hindi ka magpapatihulog. Cliff yun eh. Pinakamataas na bundok yun. It's a lust of the eyes. Nandun yung tatlong desires. Pero napagbagyan lahat ni Kristo yun. But because of the Word of God, because of knowing God, kung wala kang alam sa Scriptures, kagaya ni Jesus, paano mo magtatagumpayan yung temptation? You cannot win the battle within. Without God, without His Word. Ibig sabihin, sinasabing assurance, you are more than a conqueror. Pero sinasabing ng walang Kristo, up to now, everything will happen. Huwag naman loobin ng Diyos. Everything will happen. Instantly. You cannot win the battle. There is no victory without God. So yun yung warning sa atin. Not from the Father. These desires originate from the world's spiritual system and not from God. The world and its desires are passing away. Contradicts the love of God. If one loves the world and its offerings, the love of the Father is not in him. So sabi ni Pablo, do not conform to the system of this world, but be transformed by the renewal of your mind.
that by testing how we discern what is the will of God, what's good and acceptable and perfect. Do not conform to the system of this world. Renewing of your mind, marirenew yan. Yung nakakarga sa'yo, mabubura yan sa pagpasok ng salita ng Diyos. Kasi yung truth against lies, truth ang magwawagi. So sabi nga, leave the elementary principle of this world. So bago po tayo, meron po akong inanda na habit sa suspension. So, nandun sa aking tablet. Cellphone lang ang dala ko. Naiwan ko yung tablet kasi ginabi na ako. Gabing-gabi na. Tapos kinarge ko. Kaya hindi ko na itabi kanina umaga kasi nag-asikaso na ako sa bahay. Kalimutan ko yung tablet. So, nai-rush ko yung message ko. Kaya hindi ko maano kung ano yung introduction background ng ating response. Even title, nakalimutan ko na. The Battle. Okay, kakantay na lang. Sinend mo sa ano, diba? Sinend mo sa ano? Oh, yung ano lang, background lang, pati yung author. So, yun lang siguro. So, muli, tayo pong manalangin para sa ating pagtatapos. Kakilang Ama, kami po'y patuloy na papasalamat sa inyo sa araw na ito. Tunay nga na patuloy niyo kaming kausapin. Patuloy niyo pamulat sa amin kung ano po ang layunin niyo, kung bakit niyo nilikha ang mundo na ito. At bakit din pa kayo patuloy na nagpapakilala sa amin at ibinibigay ang kalwalhatian, kaningingan ng iyong anak para sa aming kaligtasan. Patuloy nawa na mahalin namin kayo na manilikha at hindi ang mga nilikha niyo. Patuloy naman na magbigay kami ng kapurihan kahit sa malilit na bagay na meron kaming natatanggap mula sa inyo. At kahit yung mga bagay na ipinagkait nyo, alam po namin na kayo ang Diyos na makapangyarihan at nakakalam na lahat, na kayo po ang may layunin kung bakit hindi namin ito natatanggap. Dahil lahat po ay wala kayong ninasa na masama sa bawat sa namin, kundi pawang kaputihan. At tunay nga na lahat ito, it works everything for our own good. Kaya patuloy namin kilalanin ang lahat nangyayari sa amin. Kahit na yung mga bagay na binigay nyo at kinuha nyo, patuloy naman na maluwalhati ang inyong pangalan. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa mensahe na pinikalob nyo na tunay na may tangi namin ang pag-ibig namin sa inyo sa lahat ng bagay na meron kami na nakikita dito sa mundo na ito. Huwag na namin pagpalit ang inyong pag-ibig sa buhay na bawat sa amin. Kaya patuloy po namin din dalangin na bawat sa amin na wala pang Kristo sa kanyang buhay, sa kanyang puso, naway matatnan din siya ng biyaya na nagmumula sa inyo upang si ganun maranasan din na nila ang pangako ninyo na lahat ng nasa inyo ay higit pa sa manlulubi. Dahil lahat ng ito ay napagbagihan nyo, kaya ito rin ay maaming mapagbagihan dahil sa inyong biyaya. Nawa, sa limang oras kayo bumalik at dumating, kung kami man ay marap sa inyo, patuloy nawa na mabutan niyong bawat sa amin, na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming samdulangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.